Another day mga kamanok. So ang pag-uusapan po natin ay tungkol sa isang sakit na pangkaraniwan lalo na sa mga alaga nating manok. So ito po yung limber neck. So ano ba yung limber neck? Ang limber neck po ay isang uri ng paralysis sa manok na sanhi ng toxin o lason na nililikha ng bakterya na Clostridium botulinum. So kapag nakakain po ang manok ng pagkain kontaminado ng toxin na ito ay naaapektuhan ng kanilang nervous system. So humahantong sa paglambot ng leeg. Kaya ito tinawag na limber neck. Ang bakterya na ito ay nabubuhay sa nabubulok na organikong materyales. So ang manok ay karaniwang nakakakuha nito sa pamamagitan ng ang una dyan syempre ang pagkain ng mga nabubulok na hayop, daga, insekto o iba pang manok na namatay. Pangalawa po dyan, pag-inom ng kontaminadong tubig na may nabubulok na halaman o dumi. Number 3 po, pagkalkal sa mga basura o compost piles na may mga bulok na pagkain. So yun po, bantayan po natin yun sa ating kapaligiran sa manukan. Ano ba yung mga sintomas na dapat bantayan? So, ang mga sintomas po ay karaniwang lumalabas sa loob ng ilang oras hanggang ilang araw pagkakain ng toxin. Number 1 po dyan, yung paglambot ng leeg. Ito yung pinaka-obvious na senyales po. Hindi na po kayang itayo ng manok ang kanyang ulo. Nakalaylay sa sahig o nakatupi sa ilalim ng kanyang katawan. Number 2 po, paralysis. So, magsisimula ito sa paa at binti. Kaya hindi na makalakad ang manok. So, susunod niyan yung pakpak na. Number 3 po, matamlay na mata. Magmumukhang antukin o matamlay ang manok. So, number 4 po, hirap sa paghinga dahil sa paralysis ng mga kalabnan. So, mahihirapan po silang huminga. Number 5 po dyan, paglalaway o paglabas ng uhog o sipon. Minsan po makikita natin yan sa tuka nila. Paano ba ito gamutin? So, babala po, ang limber neck ay mabilis makamatay. Kailangan ng mabilis na aksyon. So, paano ba ito gamutin? Number 1 po dyan, isolate natin. Ihiwalay agad ang apektadong manok para hindi makapanghawa. Take note po, kahit hindi ito nakakahawa sa ibang manok, ang ibang pang manok ay maaaring makakain din ng parehong pinagmulan ng lason. So, number 2 po dyan, hydration. Bigyan ng malinis na tubig, may halong electrolyte para ma-flush ang toxin sa kanilang system. Number 3 po dyan, charcoal treatment. So, maaaring magbigay ng activate charcoal kung available po para ma-absorb ang lason sa tiyan. Number 4 po dyan, supportive care. Ilagay po natin yung manok sa isang tahimik, madilim at preskong lugar. Siguraduhin hindi sila mabulunan kung sila ay pinapakain o pinapainom. So, paano ba ang pag-iwas? Siyempre, sinasabi ko ulit-ulit, prevention is key. Bilang isang breeder, mas mainam na pong iwasan kaysa gamutin. So, paano ba? So, number 1 po dyan, linisin ang paligid. Siguraduhin walang mga patay na hayop sa paligid ng kulungan. Number 2 po, proper waste disposal. Huwag hayaang mabulok ang mga natitirang pagkain na malapit sa mga manok. Number 3 po, malinis na tubig. Palitan ng tubig araw-araw at linisin ang inumin para hindi ito pamahayan ng bakterya. So, number 4 po, iwasan natin yung naiipunan ng tubig. Siguraduhin natin walang naiipunan ng tubig ulan sa loob ng enclosure dahil dito madalas dumadami ang bakterya. So, ang bakterya po mahilig yan sa mga basang pwesto, lalo na sa ating mga manok. O, madalas hindi natin may iwasan na may basa talagang pwesto sa kanila. So, i-check lang po natin. So, yun lang po. Sana po medyo nakapagbigay po ako ng konting kaalaman tungkol sa limber neck. So, base po sa aking experience, kahit ako po mismo nagkakaproblema tungkol sa limber neck. So, alam ko ng mga breeder yan, lalo sa sirama. Marami kasi dahilan sa sirama yan. So, number 1 na nga dyan, yung nakakakain sila ng mga madudumi, yung mga panis, yan, mga ganyan. Medyo mahirap iwasan sa totoo lang. So, kailangan talaga na mabusisi natin matutukan yung mga pakainan, patubigan ng ating mga manok. Dagdag ko lang po na karaniwan sa binibigay po sa may limber neck na manok ay Yakult na may asin. So, kahit daily mo ibigay yun. So, tansyahin mo lang yung asin sa Yakult. So, tapos kalugin mo, kailangan mahalo, ma-dissolve yung asin sa loob ng Yakult bago natin ibigay. So, ito ay depende po sa level ng limber neck ng isang manok. So, kung bago-bago pa yung manok, madadali kahit papano yan. So, sigurado maggagaling pa yan. Pero yung matagal ng may limber neck, so, para sa akin negative na hindi na gagaling yung ganun. So, kaya nga may tinatawag na culling o yung, syempre, pagtanggal ng mga dapat tanggalin sa manukan. So, yun po, sana po nakatulong po kahit papano sa may problema dyan sa limber neck. So, yun. So,
isa pa pala na pwede natin gawin sa may limberneck na manok ay i-pre-range natin. So, yun yung karaniwang makalumang technique na ginagawa ng ibang breeder para mapagaling ang may limberneck na manok. So, sabi ko nga po, depende pa rin po yan sa level o antas ng limberneck ng manok. So, yun lang po. Sana po nakatulong po ang topic na ito para sa mga namumblema sa limberneck. So, yun po. Maraming salamat po. Happy breeding po.